ma-review natin. Kasi siyempre, magmi-midterm tayo. Kailangan nating mag-review. No? O sige na, Estrella. Ipindutin mo tong arrow, di ba? Kaya ba? Ano po? Eto po, sir. Nakikita na po ba yung share screen ko? Share screen. Ano bang ginawa? Ano bang pinindot mo? Share screen? Sige, yan. Okay, sige. Ano, mouse lang ba ginagamit mo? Mouse lang din? Opo, mouse lang din po. Okay. Bale, ano po, yung problem po, a pressure gauge connected to a tank reads 50 psi at a location where the barometric reading is 29.1 inches mercury. Determine the absolute pressure in the tank. Take ρ equals 848.4 pound per feet cube. Yung answer po is 64.29 psi. Bale, dito po sa problem, ang hinahanap po yung absolute pressure. Bale, yung ano po. Ano ba yung absolute pressure formula? Yung formula po natin, absolute pressure equals atmospheric pressure plus P gauge po. Okay. Meron pong given na P gauge equals 50 psi. Okay. PATM naman po, hindi po siya given or hindi ba? Di ba meron? Pwede na rin po pala yung yung reading po na 29.1. Sige. Yun. Yun yung binigay, di ba? Opo. Tapos, sabi natin, di ba, pag may binigay, gamitin. Di ba? Pag walang binigay, yung standard. Opo. Bale, since hindi pa po sila same ng unit, unit, i-convert po natin yung 29.1 inches mercury to PSI po. Tapos, bale dun po sa conversion, meron po tayong value ng inches mercury. Ano po? Wait lang po, sir. 14 point... Ay, hindi po. Isipin ko lang po. 29.921, di ba? 29.921. Ano equivalent niya sa PSI para maging PSI? For every 29.921 na inch of mercury, merong atmospheric equivalent na pressure na 14.7 po. Yun, very good. Sige, pakilagay mo. Para makita. Para malinaw sa mga klase, ha? Kasi, maganda na natin yan eh. Dapat i-record natin pag nag-online, i-record para ma-review, di ba? Yung, especially yung mga absent. Ilan lang? 43 lang eh. 7 yung absent. Di ba? May channel naman ako na private kasi nawala yung password ng channel ko dati. Hindi na ako makapaglagay. So, nag-ano ako ng panibago, doon na lang natin lalagay na para mabilis sa YouTube, no? Kung ayusin ko muna. Okay na po ba, sir? Sige, ilan yan? Bale, ito po. So, yung 29.1 natin na inches mercury, tapos ita-times po natin siya sa 14.7 psi over 29.921 inches mercury. Bale, makakancel to, magiging 1. Tapos, ikakalculate na po natin siya. Tapos pag in-input po natin sa calculate, 29.1 times... Hindi naman... hindi pareho yung yung value Estrella, Ella Marie. Opo. Kasi di ba yung isa 29.1, yung isa 29.9, di ba? Opo. Ang makakancel lang yung inch mercury. Yung lang po, yung unit lang po yung makakancel. Oo, yung unit lang. Magiging 1 po siya. Opo. Kaya magiging 29.1 times 14.7 divided by 21.921. Lalabas po doon yung 14.30
or 14.3 po PSI. Tapos ngayon po, same na po sila kaya pwede na po natin i-add. I-add mo. I-add mo nga yan. 50 plus 14.3. 50 plus 14. 64.3 ba? Tama? Opo. So, lagay mo. 64.3. Bale yung P-abs po. P absolute ay 64.3 po. PSIA. PSI, may A na, no? Kasi absolute. Opo. Okay, very good, no? Sige, balik mo sa akin, no? So, thank you, no? Thank you very much kay, Ella Marie Estrella, no? Anyway, naka-record naman to, so alam ko yung nag-re-recite, no? So, ano mga gagawin ko? Ito, yung share ko na uli, no? Yung screen, no? Para makita nyo yung screen ko. Okay na yan, no? So, we were able to do yung number 1, tsaka yung number 2, tsaka yung number 3, di ba? 64 point, ano yan? 3, tama? Gawin 64 point. Di ba? Kasi depende sa pag-round up, yan, di ba? 0.29, 0.2, wala nang problema yan, di ba? Okay? Ito na yung maganda. Yung number 4. Binigay ko ba yung number 4? Yan ba yung binigay ko na problem? Sorry yung binigay ko yata sa inyo, kasi yung libro class, may mali, 93. Chinek ko sa libro, 93 pa rin, no? Pero nung kinukompute ko, malayo, no? So, hindi yung 93. 930. So, ako na bahala ko-correct doon. Ibo-bonus ko na lang, ha? Kasi ang mali yung question mali yung given di ba? Alam nyo, kahit may mga nagsusulat ng libro, magkamali ka lang ng isang number diyan, mali na, di ba? Siyempre pag hindi na i-edit, no, yung nawawalan ng 0, nadadagdagan ng 0, no? So nung kinompute ko, ang tama talaga na reading ay 930 bars instead na 93, no? So pardon me, wala kayong kasalanan diyan at hindi ko rin kasalanan, wag niyo akong sisihin. Yung nagsulat ng libro, no? Chinek ko ay 93 ang nakalagay. Anyway, no? Pag-uusapan na lang natin. Ang tawag dito? Solve natin, no? So, bali bonus na lang 'yon sa inyo. Kasi bonus. Hindi ko sinabatan yun. Kasi mali nga yung tanong 'di ba? O swerte yung mga hindi nakasagot. O mali ang sagot, 'di ba? Kasi nga mali yung tanong, 'di ba? Okay? So ngayon, pag-usapan natin 'to, class. Ang gusto kong malaman muna is kung naintindihan ito, 'di ba? Kasi mahirap yung ginawa nyo, sinasagot nyo yung ilan ba 'yon? 4 na problem. Biruin mo 4 na problem sa 1.5 oras, no? Hindi pa naman kayo sanay, no? So, kung sanay na kayo, okay lang 'yan, 'di ba? Nag-start pa lang kayo, so understandable na baka hindi nyo to nasagot or hindi kayo umabot dito. Nasaan na ba yung pen dito? Ayan. Highlighter. Ay, dito muna tayo sa option. Color. Ang unang tanong dito ay, naintindihan mo ba yung problem? Kasi pag naintindihan mo yung problem, halos kalahati na ay na-solve. Di ba? Pag hindi mo naintindihan yung problem, kahit anong sagot mo dyan, baka paikot-ikot ka lang, hindi mo, di ba? Sa, ibig sabihin, hindi mo masasagot, di ba? Ganito. Sino ba yung pinag-uusapan dito? Mountain hiker.
O, kunyari, bundok yan. O. Ngayon, ito yung bundok, it doesn't mean nakapantay siya ng sea. Di ba? Malamang yung sea o sea level ay somewhere here. So, may height siya mula sa sea level. Yung tatandaan nyo. Kasi yung atmospheric ay nakabase sa sea level. Di ba? Okay? Oh. Yung beginning, ito yung hiker, 'di ba? Hiking 'yan eh, hike. Yan. Nandito yung hiker, yan. Let us call B, no? Yan yung height, 'di ba? Merong height sa B, meron ding pressure sa B. O, sabihin mo natin pressure. At nung napunta na siya sa end, no? May pressure dito sa end. Pressure. Beginning, end. Beginning at end. Okay? Ang tanong, ano ba ang pressure natin sa beginning? Or pressure 1? Location 1. Location 2. Bigay mo nga sa akin ang pressure sa nung nag-uumpisa pa lang siya na umakyat sa burol, sa bundok. Ilang? 930 po. 930 Millibars po. millibars. Dito na lang natin. So ang pressure dito, PB, pressure at the beginning is 930 milli. Baka ngayon, hindi pa alam yung M-bar, milli yan. Nung nakarating na siya doon sa dulo, no? O doon kung saan man siya na mas mataas, na sabi niya, narating ko na, no? Hindi natin alam kung yun ang pinakamataas o basta hanggang doon lang siya. Tinawag natin yun na pressure E at the end. Ano yun? Ilan? Ilan? 780 po. 780 millibars. Ang tanong, bakit nung umakyat siya sa taas, bumaba? Bakit mababa? Dati 930, naging 780. Bakit? Tumaas na po yung height po nung sa bundok or yung location po. Altitude, di ba? Yung height or altitude. Anong theoretical principle natin diyan? Anong theory natin? Inversely proportional. Inversely proportional. The higher the altitude, the pressure goes down. Okay? Maliwanag yun, ha? Kaso, ang tinatanong ay yung height, di ba? H. Or yung altitude. Di ba? Altitude. Biruin mo, dahil estudyante ka ng bulso, no? Estudyante ka ng engineering, pag nakita mo pala yung difference in pressure, kaya mo nang kalkulahin yung height. Di ba? Na-appreciate nyo ba yon? Kasi may dala siyang barometer eh. Di ba? Alam niyo yung mga barometer, pwedeng gauge, pwedeng handheld, o kaya nasa cellphone, nasa relo. No? Yung mga hiker na yan, yung mga runner, biker, kumpleto yan ng gauge, no? Apps ang tawag, ano ba yung apps? Application. So, meron kang cellphone, o kaya meron kang relo, na kayang
basa ng pressure. Ngayon, pag nabasa mo yung pressure dito at pressure sa taas, kaya mo palang kunin yung height or altitude. O, di ba? Ang ganda nun. Bawa, sa Bulacan, ganito yung pressure. Tapos umakyat ka ng Tugigaraw or Baguio, ganun yung pressure. Kaya mo palang kunin yung altitude between Malolos and Tugigaraw or Baguio. Yun lang yun. Okay? Ngayon, ano pa yung binigay na iba? Ang binigay ay, ano ba to? Anong binigay, class? Saan na ba yung consulate? Air density. Bakit air? Kasi nasa ibabaw naman tayo ng mundo na may mga bundok tsaka lupa. Kaya air density. Tama? Wala naman tayo sa ilalim ng dagat. Kung nasa dagat ka, ay water yan. Water density. Di ba? Siyempre, itong mga to, napapaligiran tayo ng, di ba? Hangin yan eh. Lahat ng nakapalingit dyan ay hangin. Kaya air density. Ngayon, ano yung acceleration due to gravity na binigay doon? Ano? 9.7 po. 9.7. Ano yung standard? 9.81. 9.81. So, ngayon, paano natin solvein to? Anong equation? Ha? Ano ang iniisip nyo na equation? So, ang equation dyan ay, binigay ko na yung answer, di ba, last time? Meron tayong formula. Balik ko na itong pagsusulat. Ang hirap kasi. P equals density times gravity, acceleration due to gravity, times height, rho GH. Rho GH. Hindi PGH, ha? Kasi mukha lang P yan, pero it's a Greek letter, rho. Yung mga fraternity, sigma rho, kappa rho, rho. Diba? Mga Greek fraternity, nakabase yan sa Greek letter, no, rho. Yung iba, PGH eh. Ito nga, P na eh. Tapos sasabihin mo pa, pito. Hindi pwede, di ba? Rho, GH. Okay? Can we check the units? Anong unit ng density? Kilogram per meter cube. Cubic meter. O, cubic meter. Ano naman ang unit ng gravity? Acceleration. Meter per second square po. O, anong value? Meter per second square po. Value. Value po, 9.7 po. 9.7. Hindi, yung local lang gamitin natin, sorry. Ano po, 9.7 po. 9.7, sorry. Pag di ba sabi ko, pag may local, yun ang gamitin. Ano pa? Meron ba tayong height? Yun po yung hinahanap. Yun yung hinahanap, kaya huwag ka magbigay ng height. Kasi, hinahanap nga yung altitude eh. Kung alam mo na yung height, huwag na tayo mag-solve dito, di ba? Kasi nga wala, yun ang wala eh. Pressure ba binigay? Binigay, di ba? 9, ilan to? 980 millibars. Ang tanong ko lang, pag may nakikita kayo na kilogram, i-multiply mo sa meter, di-divide mo sa second square, anong meron? Ano ang nabubuo mo? When you multiply 1 kilogram at a distance of 1 meter,
At an acceleration of 1 meter per second square, no? Anong law yun? Law ni Newton. According to Newton, second law, force equals mass times what? Acceleration po. Di ba mass yan? Kilogram eh. Acceleration, meter per second squared. Magkakaroon ka ng force. Kaya nga, anong force yun? Kilogram meter per second square. Sa madaling salita, yun ay? Newton po. Newton. Newton po. Newton, di ba? Galing yan kay, yung English scientist, physicist, na sino yun? Isaac. Di ba? Kasi siya yung ng mga tungkol sa gravity, di ba? Siya yung, nag-aral ng tungkol sa mga gravity, di ba? So, ang tanong, kaya ba nating solvein yan? Dapat kasi, class, pag nag-solve ka dyan, dapat balanse. Kung ano ang nasa kanan, yun din dapat ang nasa kaliwa. Ang tanong, sa ngayon ba, pareho ba sila? Kasi ito Newton eh. Alam mo ba kung anong unit dito sa kanan? Anong unit sa kanan? Newton per meter. Ilan? Cube. Square. Hindi, meter cube pa eh. Cube pa lang. Kasi meron pang height, di ba? Yung height, nangintindihan ba? Kasi yung height, anong unit ng height? Meter, di ba? So, pag kinancel mo yan, tsaka yan, magiging meter square. Magiging Newton per square meter. Or ano pa isang tawag sa Newton per square meter? Pag nakita kayo ng Newton per square meter, ano pa isang tawag doon? Pascal po. Pascal. Ang tanong, sa kabila ba Newton per square meter? Hindi po. Millibar. Di may problema tayo. Dapat, yung kaliwa, i-convert natin muna ng Pascal or Newton per square meter para pareho sila. Di ba? Kasi hindi ka naman pwedeng mag-equal na magkakaiba yung units. So, may problema tayo. Ang issue natin ay we have first to convert millibars into what? Into Pascal. Or, yung kung saan galing yung Pascal, no? Newton per square meter. Yan. So, pag nagawa na natin yon, pakita ko sa inyo para alam nyo kung anong nangyayari sa atin. Pag nagawa mo na yan, ay, nasa na ba tayo? Gagawin natin tong sa kaliwa, class, gagawin natin tong Newton per square meter. Tapos, eto, Newton per meter cube. Di ba? So, ano mangyari dyan? Yung Newton, di ba? Ay, maka-cancel. Magiging 1. Tapos, yung meter cube, mapupunta ron, di ba? Kasi, i-cross multiply mo yan eh. Kasi, maiiwan yung h dito, di ba? Yung h, yung height. So, meter cube over meter square. Anong sagot? Anong mangyari sa meter cube tsaka meter square? Nagiging meter na lang. Kasi sa exponent, pag nagdi-divide ka ng exponent, nagma-minus ka nun, algebraically, no? So, 3 minus 2 is 1. Diba? Hindi naman natin nilalagay yan. So, meter na lang. Okay? Maliwanag ba? Naintindihan ba? Maliwanag? Opo. Maliwanag, diba? So, ang gagawin natin Newton per square meter, yung kaliwa, at yung kanan, alam natin ay Newton per meter cube. No?
Kasi nga, meron ditong H, meter yon. So, alam natin na Newton per square meter din kasi ang unit ng H ay meter, no? Pinakita ko naman sa inyo, pag nilipat natin, nag-cross multiply tayo, cancel yung parehong Newton, di ba? Kasi mapupunta sa numerator yung isa sa denominator, tapos ito naman mapupunta sa denominator, cross multiply, m cubed tsaka m squared, meter na lang, no? So maliwanag yan, no? Burahin ko na. Ngayon, ang tanong, paano mo i-convert yung millibar sa Pascal o sa Newton per square meter? Yun ang tanong. At yun ang gagawin. Di ba? Yun ang kailangan gawin. Saan ba yun? Pen. Ito, pen. Yan. So, ang gagawin natin, hahanap tayo ng equivalent ng millibar doon sa Pascal or Newton per square meter, no? Pero alam natin na yung millibar ay pwede nating i-convert muna sa base na to. Anong base ng millibar? Ng millibar? Bar. Di ba? So, pwedeng millibar, pwedeng pico, femto, ato, no? Or nanobar. Yan. Parang meter. Will be an example. Ito ay millimeter. Pwede mong i-convert sa base niya. Anong base niya? Meter. Meter, no? So yung millimeter kasi maliliit na maliliit na graduation ng units, no? Kaya nga milli. Pag malalaki, kilometer, di ba? Mega, ganun, no? So ang tanong, ilan millibar sa isang bar? 1,000 po. 1,000. At ano ang pwede nang makancel ngayon? Ano? Millibar po. Cancel yan, ha? Yung pag sinabing cancel, binubura ko lang, pero 1 yan. No? Any number, entity, or variable divided by itself is 1. So, millibar divided by millibar, 1 na lang yun. Kasi pareho lang yun. But we're not writing yung 1 literally, no? Ngayon, bar na lang. Anong susunod natin gagawin? Pahanap tayo ng equivalency na yung bar ay makancel para ang matira ay ano? Gusto nating matira ay ano? Anong target natin? Newton per square meter or Pascal. So, sa isang bar, ilang Pascal? Isang daang libo. 100,000 na Pascal. Ano yung Pascal? Newton per square meter po. Per square meter. May maka-cancel ba dito sa kaliwa sa ngayon? Meron po. Ano yun? Yung bar po. Yun, di ba cancel yan? Dapat isa lang yan pero ina-exaggerate ko lang para makita nyo na wala na talaga siya. Yan, 1. So, nagtagumpay tayo. Tagumpay dahil Newton per square meter at alam natin na dito ay Newton per square meter kasi may H dun di ba? So, meter tsaka meter cube, Newton per square meter, no? So, which makes it balance. Di ba? Pinaliwanag ko rin kanina na ito ay pupunta sa numerator. Di ba? So, meter cube, tapos meter square, tapos yung Newton, parehong cancel, no? Newton and Newton, 1 na lang yan, cancel to, cancel. Meter. Okay? Tagumpay tayo dyan. No, ngayon, pwede ba natin i-simplify ito, class? Kaya ba? Dapat kasi engineering student kayo, marunong kayo mag-simplify, no? Dahil 3 0 to, at may 3 0 doon, cancel yan, di ba? 1,000 divided by 1,000 yan. Anong natira? 100.
O, di ba? Eto, kahit hindi mo na i-calculator, dagdagan mo na ng 2 zero. 980 hundreds. O. Di ba? Ito ay 98,000. Anong unit nito ka ngayon? Ano ng unit nito? Newton per Square meter po. square meter. Ay equal, paki-multiply mo nga to. 9.7 times ano ba yung density natin? 1 point? Ano yung binigay na density? Ano? 1.18 po. 1.18. O, so, ang gagawin mo ngayon, i-multiply mo tong 1.18 times 9.7. Kasi, Pascal na nga yan eh, or Newton per meter cube H yan eh. Ilan? O, ilan ba yung may calculator? Ang dami-dami nyo, magpipindot kayo, no? Huwag kayong tatamad-tamad. 11.446 po. Ilan? 11.446. 446 po. Yan. O, ilagay natin para malinaw. Newton per meter, cube. Di ba? Tapos, i-multiply mo pa daw lang H. Di ba? Kasi yun nga ang hinahanap eh. Alisin mo natin to ha. Para hindi tayo naguguluhan. So, yan, no? Ano maka-cancel dito? Pareho silang nasa numerator, cancel. Di ba? Ngayon, dahil H yan, di ba? Ilalagay mo yan dito. 11.446. Anong unit? 1 over meter cube. Diba? O, edi magre-reciprocal ka lang, diba? I-multiply mo ng meter cube over 1. Kung anong ginawa mo sa denominator, gawin mo rin sa numerator. Meter cube over 1. So, cancel. Ito naman, meter cube tsaka meter square ay meter. Diba? So, cancel na yan kasi napunta na nga sa denominator. So, yung meter, yun yung unit ng H. Anong H? HB. Beginning. O, anong sagot dyan? Ano mo nga, divide. 98,000 divided by 11.446. Tama ba? 98,000. Ano po, sir? 8,000 po. Ha? Yung answer po is 8,561.94 po. O, sige, pakita natin ha. Para naman nakikita ng klase nyo. Baka sabihin, nanguhula lang tayo dito. 98,000 divided by 11.446. Tama ba? Ito ba yun? Yes po. 8,561.94. O, dalawa na lang, no? 8,000. Okay, 8,500. Ilan? 61 po. 61.94. 94. Ay, ano ba yan? Meter. Diba? So, yun yung tinatawag na height 1 or height at the beginning. Okay? O, tandaan to ha. Pakisulat dyan. Kasi lilipat na tayo ng page. Next. Anong gagawin natin? Kukunin natin yung pressure 2. Diba? Kasi dalawang point eh. Diba? Sabi natin, delta P
equals pressure 1 minus pressure 2, no? Whichever is higher, no? Yun ang, yung na pressure, yun ang pupuntahan natin. At alam natin na mas mataas yung 1 kasi mababa. Pag tumataas ang altitude, bababa yung pressure. So, ganyan lang, no? At ito nga ay rho GH, no? Ibig sabihin ng rho GH, constant to, di ba? Ang mangyari, yung H, iba, no? So, ano yung H? H at the beginning minus H at the end. No? Di ba nakuha na natin yung H at the beginning? Ano yun? 8561.94. Di ba? 8561.94 meter. So, ang kailangan natin computing ngayon ay pressure 2 na tinatawag din natin na pressure at the end. Ano yun? Rho G H N. Yan. Okay? So, katulad ng dati, binigyan tayo ng pressure 2 na alam natin na mas mababa sa pressure 1 kasi mas mataas ang altitude doon. At ano ang value ng pressure 2? Ano? $780 millibars. So, ganun din ang gagawin natin, class, no? Huwag na nating, dahil panalawanan ko na yan kanina. 780, no? Ang mangyayari dyan, millibar, 1,000 millibar, ano yon? 1 bar. At alam natin, kanina, na ang isang bar ay nagkakahalaga ng 100,000 or 1 times 10 to the 5. Ano yun? Pascal or Newton per square meter. Anong mangyari dyan? Mawala yung 1,000. Eto, mawala yung 1,000 dito. Magiging 100 na lang, di ba? Kasi 5 eh. 5 minus 2 equals 3. No? 1 times 10 to the 3 ay 1,000. Ay, 1,000. Ay 5 minus, ano mangyari dito? So, 5 minus 3 pala. No? 5 minus 3 kasi 3 to eh. No? So, square na lang. No? 10 to the second power is what? 100. So, ilalagay mo na yung 100, no? Dito, 2 zero lang. Di ba? 780, dagdagan mo ng 2 zero. Okay? Ano naman dito? O, yung katulad kanina, 1.18 times 9.7 lang. 1.18 times ilan? 9.7. Di ba? Pero meron siyang H dito at the end. Yan. O, paki-divide nga. 78,000 divided by 1.18 divided by 9.17. Meter na yan, ha? Ang sagot? Anong sagot? Oh, wala bang may calculator dyan? 50 katao, walang calculator. Ano ang sagot, class? Nandiyan pa ba kayo? 78,000 divided by, ay, bakit naman? Divided by 1.18 divided by 9.7. Ilan? Ilan yung nakuha nyo? 6,814.6, sir. Yan, no? Tama. Tama ka. No? Ang height at that end point is what? 6,814.61 na lang, ha? I-round up na lang natin dito. Yung 7-0, no? Kasi more than 5 na yung 7. So, ilagay ko 6,814.61, no? 6,814 point ilan? 60? 61 po. 61.
Dali nahirapan ako sa mouse eh. O, balik tayo doon sa nauna. Ang nauna ay 8,561.94. O, lagay natin. 8,000, ilan? 561.94. Paki-minus mo nga. Height at the beginning. Or start, or 1. Anong difference niya? Anong difference? 4 minus 1 is 3. 9 minus 6. 1,747.33. 3. Ano to? 11 minus 4? Tama ba to? 7 po. 7. Ay, tama ba to? Opo. 8,500. Magiging 5 na lang to, di ba? 5 minus 1? 4 po. 4. Eto. Umiram siya rito. 14 minus 8? 40. Ilan? Ilan to? 7 po. 7. Then 1 po yung 1. Bakit ganyan nakuha natin? Parang may mali. Bakit 1.7? Di ba 1.3 lang yung answer? Bakit naging ganyan? Sir, mali po yata yung sa 98,000 kanina, that po 93. Ilan? Ilan to dapat? 93,000 lang po. Eto? Opo. Sorry. Yes po, sir. Sorry. Eto pala dapat ay 93 93 lang, di ba? 930 millibar, no? Sorry. So ilan pala ito dapat? 93,000. So mali tayo dito, di ba? Ilan to? So magiging ano to? 93,000 divided by 11.44. Pakiano mo lang, mabilis lang naman to. 8,125.109 po. 8,125 25.109. 10 na. 11 na lang. Okay lang? Opo. 8,125.11. Tandaan, no? So, gagawin natin 8,125.11. I-minus mo sa 6,814. Ilan? 8,125. 1,310.11. 11. Ano to? 6,814.61. 6,814 ilan? 61. Pwede namang mano-mano, di ba? 0 yan, di ba? 11 minus 6, 5. 4 minus 4. Tama ba to? 4 minus 4, 0 ba to? 11 1 minus 1. Tama ba to? 4 minus 4. Tapos 1 minus 1. 0 pa rin ba to? Ito po, sir. 2 minus 1 po yan, sir. 2 minus 1 po. Kasi ito na lang, no? Kasi hindi naman siya nag-borrow, no? Opo, bali 1 po. Hindi naman siya nag-borrow. So, ito, 11 minus 8, 3. Di ba? So, pwede mo nang i-round off na 311 or 310. Wala namang problema, no? Meters. Okay? So, balik tayo sa answer. Tingnan natin kung tama ang pinagagagawa natin dito. So, balik tayo dito. It's either, 1,300, ilan yon? 10? Kasi, Opo, sir. 10 po. 10.5, di ba? Depende, no? So, pag ni-round off mo yan, 5 and above, pwede ng 1,311. Okay?
Nagets ba? Nauka ba? Class, Yes. maliwanag ba? Yes po. Opo, sir. Okay, maliwanag naman. Eto. Meron pa tayong 12 minutes. Sagutan to. Diyan lang sa upuan. Hindi ko naman to nabigay, di ba? Dinagdag ko lang to eh. Papaliwanag ko. A barometric, sabi diyan, a barometer, di ba yung nagkukuha ng atmospheric pressure, can be used as an altitude measuring device in airplanes. Nung nasa ground yung control, di ba? Ang reading ay 753, no? Kasi may mga instrument yan sa baba eh. Pero yung piloto na nasa taas, 690. Tapos yung density ay 1.2. Ilan yung altitude? Di ba ganun din yan? No? So, mangyari dyan, ganito. Paliwanag ko na lang ng mabilis. Ang mangyayari dyan, class, ganito. Meron daw eroplano. Uy, saan na yung ating pen? Alam nyo, class, yung eroplano na ito, okay lang ba yan? Red? Yan. Yung eroplano na to, yung mga sensor niya nandyan, no? Sa wing. Ang tawag dyan sa mga tubo na yan ay mga sensors na tinatawag na pitot. Parang pito. Di ba? Doon kinuha yung sa mga layman's language na pito, no? Pitot tube. So dito, na-measure nila magkano? Ba yan? Nasaan na ba yung problem na? Ilan yon? Hindi ko na yata nakuha. Sandali Hindi ko yata na screenshot yung class. Sandali. Ito. Nung mineasure, eto, di ba? Nung mineasure to, nang nasa taas, sa piloto, 690. Nasaan na yun? Ba yan? 690. Pero yung nasa control ground, no? Yung command center nila dito sa ground, ilan? 753 millimeter of mercury. Ito, 690 millimeter of mercury. Okay? Ngayon, ilan yung altitude mula sa ground tsaka sa airplane? Yun yung tinatanong, no? Altitude or height. Ngayon, binigay din yung density kanina, ito, ng hangin, average density is what? Rho, hangin naman yan, di ba? Kahit yung hangin sa taas o sa baba, average yan ay 1.2 kilogram per meter cube. So, ano gagawin mo dyan? E di ganun din, ang formula natin ay pressure is what? Rho GH. Diba? Eh, delta P yan no? So, delta P is what? Pressure sa ground minus pressure sa air. Ano yung pressure sa ground? Pressure sa ground ay rho, pare-pareho lang naman yung density. Acceleration due to gravity, binigay naman, di ba? Ito,
Binigay ba? Hindi binigay. So, gamitin yung standard, no? 9.81. Pag hindi binibigay, ha? Ito, binigay, no? 1.17 ba? 1.2. Ito, 9.81. Ngayon, ito ang pinapahanap, no? Pressure at ground. Di ito ay height doon sa ground. Di ba? Ito naman ay pressure sa air. Magiging rho G H sa air. Di ba? Binigyan ka ng ground pressure tsaka air pressure. Saan yun? Ito. 6, sa ground ay 753. Di ba? 753. Sa air, no, sa piloto, 690. So, anong equation mo ganon? Ang equation mo ay ima-minus mo to mamaya. Di ba? Pag nakuha mo yung height sa ground, tsaka height sa air, ang gagawin mo, katulad ng ginawa natin doon sa hiker, naalala ba yung ginawa natin sa hiker? Ang gagawin natin ngayon ay ito. Dito ka nalagay, no? So, ang height or h na lang, no? Ang h na hinahanap ay ang difference ng height sa ground, tsaka altitude sa ground at altitude sa air. Di ba? So, yun yung pinaka-altitude niya. Ito, h. Now, if you define this as h, okay? Yun ay sagot. So, assignment na lang yan. Lagay na sa yellow pad, no? Kasi, hindi na nga tayo nag-break eh. For every hour, dapat may 10 minutes tayo na break. So, what I'm gonna do is, balik tayo dito sa dito, no? So, stop ko muna itong presentation. Ngayon, pakibukas yung camera kasi kailangan ng presidente or dean's office, no? Yung attendance. Pakibukas na, class. Yung kayang magbukas ng camera, ibukas. Yung mga hindi kaya, okay lang. Dali, para makapag-screenshot na tayo. Makauwi na tayo. Oy, pakita niyo yung kagandahan nyo. Bumira, ayaw magbukas ng camera. Wala bang magbubukas ng camera? Para sabihin na nandyan kayo kasi pwedeng naka-online kayo, baka nagsa-shower kayo, nagdidilig o namamalengke. Bukas na, kahit ilan lang, dali na. Dali, para na tayo. Hello, nandiyan ba kayo? Sir, may mga nakabukas na, sir. Ba't di makabukas sa akin? Ayun, Cyrus Lim? Apo, sir. Parang isa ka lang ha. Tayong dalawa lang yata nakabukas ha. Sir, nakabukas din po kami. Baka hindi baka kasi Nakabukas po, sir. Si Dylan Rich Raycam. Dylan, Okay. Sandali, ko lang ha. Kasi, alam mo naman, sa gobyerno, ang daming mga rekotitos, di ba? Kailangan ipakita mo na nagkaklase para kasweldohan, di ba? So, okay na. Yun lang, maraming salamat. Sasagutan yung ipapasa. Kailan ba tayo magkikita? Next, Next Tuesday? Tama? Opo, sir. Sige. Opo, sir. Ilagay nyo lang sa yellow pad para individual, no? Ika-count ko yung na recitation, ha? Para meron kayong grade lagi, okay? Tapos, ayusin ko na lang din yung mga, yung mga dati, no? Kasi mali yung given, ayusin ko na lang yan. So, maraming salamat at magandang gabi, no? Kita na lang tayo next week. Salamat. Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you po, sir. Ingat kayo, ha? Baka may bagyo. Thank you po, sir. Almost. Thank you po. Sige, salamat.